Sino si Mary Grace Piatos? Na intriga sa kanya ang ilang kongresista dahil bukod sa kakaiba ang kanyang pangalan, siya rin ang nakapirma sa resibo ng gastos sa confidential funds ng opisina ni VP Sara Duterte. Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi binuo na nila yung defense sa confidential funds. So ang pinayagan lang sa akin na ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue dahil confidential funds protektado ng batas. Ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. Ano po masasabi ninyo? Mary Grace Piatos, for example. People have been saying, may Mary Grace Piatos, sino ba to, sino ba to? Hindi pwedeng dinidiscuss yan in public. That's why just a few weeks ago, may 74-year-old woman, if you've been following the news, na because she was tagged as an informant. So these are the dangers. It not only endangers the operations, it also endangers the lives of the agents and the informants. Yan ang isang punto dyan. Ba nilang sabihin, hindi, code name lang yan kasi nga confidential funds. Kasama ito dun sa mismong nature ng funds being confidential. Tatayo ho ba yung ganong klaseng pagrarason, Commissioner? Ay, salamat kanina. Tinagdag mo ang ating pag-uusap. Maganda yung katanungan mo. Kung halimbawa, na yan sinasabi nila, na code name, okay, patulan natin yan. Then the burden of proof nasa kanila, no? I-shift natin yung burden of proof sa kanila. Pag sinasabi mong alias lang ito, remember, nandun po sa guidelines, sa Joint Circular 2015-1, na dapat meron kang logbook. Yung Special Disbursing Officer may logbook doon. At doon nakasulat, kung halimbawa man yung pinagbigyan mo ay alias, na andun din yung identity kung sino ang mga taong yan. And as I have said, kung dadaanin na naman nila sa proseso, nasasabihin nila, ay confidential nga ito, meron din tayong proseso dyan, nakapaloob din sa batas. I-declare lang yan, as parang i-desensitize lang yan ng Department of National and Defense. Sasabihin niya, hindi na to security issue as of now. O, nakapangitan naman, wala namang sensitive na information on the basis of the program na in-attach nila doon. Ano naman silang sinabing may hinahabol silang terrorist or what, so much so na hindi nang dapat security dahil may mako-compromise. Sa tingin ko, wala eh. So, malinaw yan. Kung sinasabi niyong alias yan, okay, hinahamon ka kayo, shift the burden of proof. Ilabas nyo yung tinatawag nating logbook or journal na nakapaloob din sa guidelines na nakalagay doon, ano yung ginamit yung alias at ano yung pangalan. Hindi kasi pwedeng kayo-kayo lang nagkakaintindihan at masasanay na kami, tatanggapin namin na pwede na ang alias. Excuse me. The similarities of signatures across 4,500 acknowledgement receipts. Please play the video. How many acknowledgement receipts are we talking here, Mr. Chair? No? Based on my office count, there are almost 4,500 acknowledgement receipts na nanggaling po, in total, no? Both nanggaling po sa Office of the Vice President, pati rin po galing po dun sa Department of Education when the Vice President concurrently holding the office as Secretary. Roughly 4,500, 2,670 from the Office of the Vice President submitted acknowledgement receipts and 1,820 with no invoices, zero official receipts, no? Lahat po ito acknowledgement receipts na walang attachment of proof of identity, no? Or the existence man lang ng yung supposed recipients nito ay buhay or totoong tao. So, I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin. Saddening, but ito ang natutuklasan natin na very chichirya ang very chichirya. So ako yung napupunta sa papagasalina ako, dumadaan ako doon sa convenience store. Tinitignan ko ngayon yung brand na yon. Tapos pag ako yung nag-o-order ng aking mga sayman, naalala ko tuloy, sabi ko, my God, how creative
in that sense. But really, this is no laughing matter. I guess it was the most imprudent decision. Kung ito ang dinesisyon nila na basta pumirma ka lang dyan, lusot na yan. Wrong. Lumalabas ang katotohanan. Bahala na po ang prosecutor's office kung magfa-file ito ng charges. So, ang implications nga nun is simple. Sheer logic would tell you na kung walang Mary Grace Piatos, lahat ng dokumentong pinirmahan ni Mary Grace Piatos ay huwad at hindi makatotohanan. And in the bigger scheme of things, kung merong ganyang irregularity, siguro kailangan pa natin suriin yung mga ibang dokumento na nag-justify ng mga expenses incurred by the Office of the Vice President. So matatanong mo rin, yung mga ibang rin nagpirma ba ay totoong tao ba? Talagang mapapatanong ka in all documents, kahit sa pagre-roll out namin ng mga social welfare programs ng different government agencies that are course to the district offices. Our principle has always been not to use any fictitious entity. Honesty is the best policy. Kaya I'm very proud na wala po sa amin distrito, and I would like to believe na lahat kaming congressman para panatag ang aming kalooban kung ano yung mga vouchers na dapat pirmahan, yung talagang totoong tao. Now, kung non-existent si Mary Grace Piatos, I guess obvious na ang implications nito. There was fraud and falsification. So bahala na ang prosecutors kung anong dapat gawin dyan. Kandidato dyan na hindi nagsisinungaling, kaya hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. Hello, Darren. Ano sa mga... Ma'am, remind ko lang po kayo, kailangan na po natin magpasa ng report. Kulang po tayo ng isa pang pangalan. Ano po ilalagay ko? Isip lang. Mary Grace. Mary Grace? Ano po ang apelyido? Piatos. Piatos? Mary Grace Piatos? Okay po, ma'am. Sige po. Thank you, ma'am. Of the case, kung meron. So wala kayong nakitang maliit kay Mary Grace Piatos, yung mga pirmang pare-pareho? Bakit kasi nagbubukas? Magtanong nga kayo sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos. Kilala niyo? Maraming Piatos na sa Davao. Totoo ba to, sir? Ito naman. Mamatay ko! Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan. May mga Piatos dyan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace, ha? Pero maraming Piatos dyan. Huwag mo yung sabihin na not-existent yung tao niyan. Walang birth certificate. Ay, sabihin mong, Piatos, that's an insult na pakayaman ng mga Piatos sa Davao. Ang lalaki ng lupa ng mga Piatos sa Davao. Merong Piatos sa Davao. You got me there. Yeah. Walang anumang record ng kapanganakan, kasal at kamatayan sa PSA para sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Milky Sequoia, Kokoy Villamin at Irene Tan, bukod pa sa iba pang mga pangalang nakasal sa nasabing reklamo. Tama po. Ano po masasabi ninyo?